Alam nyo, ang account, thank you. Alam nyo, ang account natin ay ang ating kasalanan. Pero salamat na settle yan. Jesus paid it all. Salamat sa Panginoon. Well, open your Bible please in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians. Are you here for the Word of God? Amen. 2 Corinthians. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mayroon tayong kasama dito na galing sa ating Mother Church. Dalawang kaibigan, couple, si Brother John at saka si Brother Alvin. Salamat sa Panginoon sa kanilang presensya. Kaya alam niyo, ang hindi ko pwedeng kalilimutan at wag nating kalilimutan mga kapatid as a church ay yung ating pinanggalingan. Kasi pag kinalimutan mo yung iyong pinanggalingan, that is what we call ungratefulness. Nakakalungkot yun kung nanay mo, nakikita mo ng hirap na, hindi mo matulungan. Kaya tayo mga kapatid ay isa ang ating pinanggalingan. Salamat sa Panginoon sa ministry ni Pastor Lloyd Baker. Yun po ang aming director sa Bible College. Yun po ang nag-send out at yun po ang nag-encourage sa amin para magsimula ng gawain sa Kamalig. At pagkatapos, Kamalig Albay, pagkatapos siya nag-encourage na siya mag-send out sa amin. And so I surveyed and the Lord give us San Pedro Laguna. That's why we are here. Amen? At tayo po ay medyo may ilang taon nang wala tayo nasisend out and we need to send out to start more or to plant more churches. Amen. So pag-pray po natin sa March, first anniversary sa Guam, ay pag-pray natin, we are going to have a big event sa Guam. Kasi 6 po ang Baptist churches doon na walang pastor. Yung isa, nagsara na. Kasi yung mga missionary, I don't blame them, but it's between them and God. Pero ang nakita ko lang ay wala silang na-trained. Nang sila'y umalis, iniwanan, at ipinaubaya sa board of, meron silang deacons. At ang simbahan po ay hindi pwedeng mag-grow, hindi pwedeng magpatuloy, walang leader. Gayon din sa pamilya. Sa bansa, iisa ang leader na inilagay ng Panginoon. Sa pamilya, isa rin. Sa simbahan, isa rin. Sa gobyerno, mayroong kongreso, mayroong senado, mayroong kontraktor, mayroong flood control. Pero sa church, ay salamat sa Panginoon sa ating mga staff para tayo ma-recognize ng government ay tayo po ay nag-registered and we have a board of trustees. Na mga board of trustees na yan ay sila po nakakaunawa kung ano ang ministry. Kahit na po lawyer, kahit na po judge, kahit na po sino, hindi lang maunawaan ang Bible ministry. Kaya kinakailangan ang nakalagay dyan yung nakakaunawa. At salamat sa Panginoon, simulang maglagay po tayo ng talagang the board of trustees na they know the ministry, they know the mission, they know the main goal of the church, the main objective of the church, ay wala tayong problema. And I said, the only thing I need from them is their signature pag kailangan. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi po kaya ng isang tao na patakbuhin ang simbahan. Kaya ako nagpapasalamat because of the training, meron tayong mga na-trained ay in the absence of the pastor, there is a man that will stand behind this pulpit and preach to you the Word of God. Kaya salamat sa Panginoon. Siguro mapansin nyo na ako ay nawawala. Alam nyo, kung akong tatanungin sarili ko lang ay gusto ko talaga dito. Number 1, kasi una, hindi ako mapapagod. Hindi ako magbabiyahe. Ang magbiyahe hindi bastang gawain yan.
Lalo kung ikay sasakay ng eroplano, baka yan ang huli mo ng lipad. Puntang Capiz. So, hindi natin alam. Patapos ang maghintay ka dun ng 3 oras. If it's international, 3 hours. Local, 2 hours o 1 hour. Kalain mo yun. Pero pag dito naman, magdadrive ka. Pag dito lang sa paligid na ito, Santa Cruz, kaya ko pong i-drive ho yan. Kaya, salamat sa Panginoon sa inyong prayer. Ang kailangan ko sa inyo, panalangin nyo, ang support nyo sa gawain dito, ay hindi po natin pwedeng pabayaan itong San Pedro. Hindi po pwede. At hindi rin po natin pabayaan yung nanay ng San Pedro. Kaya sabi ko, sabihin nyo lang kung kailangan, ay nandito lang po kami. We are willing 100% very much to be a blessing. Okay, open your Bible please. 2 Corinthians chapter 8. Tayo po yung magsayang lahat. Basahin po natin. Responsibly, I'm gonna read verse 1 and you read verse 2 until we reach verse 13. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Ang sabi po sa verse 1 ay ganito po, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabay-sabay lang po. Baka sabihin, nagnunubi na tayo dito. Verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying as and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and all diligence, and in your love to us, ye see abound in this grace also. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. Now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be performance also out of that which ye have. For I mean that other men be eased, and ye burdened. And then 2 Corinthians chapter 9 and verse 6, let me read it to you. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. But this I say, he which soweth sparingly shall also reap sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but for God loveth a cheerful giver. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong salita. Panginoon, salamat po na lahat ng aming ginagawa sa church ay mayroong batayan, kundi ang inyong salita. Patawad po sa inyong pagkukulang at pagkasala. Dalangin po namin na ang bawat isa ay magkaroon ng open heart para sa inyong salita. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Sa Israel, wala pong magagawa. Bigyan niyo po, Panginoon, ng enough strength, enough courage, and especially the power. Empower me, please, Holy Spirit of God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, and be seated, please. Well, siguro ay mayroon kayong iniisip sa mga
talata na ating binasa kung ano po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible ay preach the whole counsel of God. Preach the whole counsel of God. Lahat ng ipinangangaral dito, mga kapatid, ay nasa Biblia. Pinangangaral ng creation ay nasa Bible. Pinangangaral na ang tao ay makasalanan ay nasa Bible. Ang langit ay nasa Bible. Ang impyerno ay nasa Bible. Ang purgatorio wala sa Bible. Ang simbahan ay nasa Bible. Meron ang nakitang nag-post na sabi, hindi totoo na may Diyos. Sabi ko, paano niya nalaman? Paano niya nasabing walang Diyos? Paano niya nalaman na walang Diyos? Samantalang kinuntra niya nga, ay di mayroon. Sabi ng Bible, nakalagay din, mangmang lang nagsasabing walang Diyos. Kaya hindi mo dapat patulan ng tao sa kanilang kamangmangan. Kaya sabi ng Biblia, preach the whole counsel of God. At tandaan po natin, mga kapatid, pagkatapos na ang tao ay maligtas, ang disenyo ng Diyos sa buhay natin ay tayo kanyang pagpalain. Walang nakalagay sa Bible na plinano ng Diyos na sirain ang ating buhay. Sa katunayan, yung nilalang si Adan and Eve, inilagay sa Garden of Eden. Andun ang lahat ng kanilang pangailangan. At ang dahil lamang kaya inalis sila doon sapagkat nilabag nila ang kautusan ng Diyos. But God's purpose to every believer, especially yung mga anak ng Diyos, after God save us, ang design ng Panginoon, it is just like the Israelites from Egypt. Ang design ng Panginoon, hindi lang sila makatawid sa Red Sea, kundi makatawid sila sa Jordan River going to the promised land. At yan po ang design ng Panginoon sa atin. Habang tayo ay naririto, ay tayo po bilang mananampalataya, mayroon tayong tungkulin. Sa church, itinagubilin ang dakilang tagubilin na humayo at mangaral ng Ebanghelyo. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Salamat sa Panginoon na yung 12 alagad, wala na po si Judas doon. May kapalit na yon, si Matias. Yung 12 alagad ay hindi po sila nag-quit. Hindi sila nag-rebelde kay Kristo. Sila ay naging masunurin. Kaya ang Ebanghelyo nakarating sa Europe, nakarating sa Amerika, at ang Amerika ay naging masunurin, nagpadala ng misyonary sa Pilipinas, kaya tayo naririto ngayon. Now, in response to that, tayo naman po may tungkulin ngayon. At tingnan niyo po, since 1978, now we have over 200 churches. Why? Because God's design to a church is to be blessed by God. Kaya dapat lagi tayong mainit sa paglilingkod sa Panginoon. At tandaan po natin, ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay about giving. Na pagka ito'y narinig ng ibang Kristiyano ay nininervyos na. Pero pag ang Kristiyano ay matuwid ang puso, tuwan-tuwa. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang pinakang mahalaga sa buhay ng Kristiyano yung kondisyon ng ating puso. Yun po ang pinakamahalaga. At mayroon 3 klaseng puso. Ang una po ay cold heart. Cold heart, yung pusong nanlalamig. Alam niyo kung mga hindi nanlalamig ang Kristiyano sa San Pedro, mahigit tayong 5,000 na. Nanlalamig. Yung po yung mga Efeso sa book of Revelation. Na sabi doon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Akalain nyo yun, dati ang yasig nila. Nandun sila sa lahat. Kaya sabi ng Bible, I know thy works. I know thy labor. Sila'y taong mapagpagal. Sila'y taong masisigasig. Sila'y taong mga masigla. Sila'y mga taong masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dumating yung pagkakataon
Ang sabi ng Panginoon, I have somewhat against thee. Kaya against ang Panginoon sa mga Kristiyanong nanlalamig. Anong kondisyon ng puso mo ngayon, kapatid? Wala namang ibang magpapainit ng puso natin kundi salita ng Diyos. Sapagkat tayo naligtas through the Word of God. Amen? Lagi ko nga sinasabi, ano man laki at liit ng baga, pag inilapit mo sa apoy, iinit yan. Pero pag inilayo mo yan sa apoy, lalamig yan. Ang apoy, nagbibigay ng apoy sa ating buhay, mga kapatid. Every time we come to church, as God people, and when the preacher stand behind the pulpit and preach to you the Word of God, the powerful and perfect Word of God, I'm telling you, ikaw ay magiging on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Anong klaseng puso mayroon po tayo? Una po, cold heart. Pangalawa, yung hindi mo maintindihan kung malamig o mainit. Confused. Confused. Yun yung taga-Laodicea. Sabi ng Panginoon, kasi yung tubig sa Laodicea ay nanggagaling pa sa neighboring city. Mainit ang pinanggagalingan nun. Kaya naglagay sila ng pipe. Water pipeline. Pagdating doon sa Laodicea, ay ano na, malahiningan na. Lukewarm na. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay katulad ng inyong tubig na lukewarm. Hindi kayo maintindihan, malamig, umainit. Yung mga Kristiyano ganun eh. Bago magsimba, titingin lalabas. Uulan kaya? Sisimba ba ako? Hindi. Siguro, hindi na muna. Hindi pa tuyo yung damit ko eh. Iisa lang ba kapatid, damit mo? Ha? Minsan meron tayong ganung ugali. Hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Sisimba ba ako o hindi? Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? May soul winning sa area, mag-i-involve ba ako o hindi? Mamaya na lang ako punta ron, pagkakainan na. Ha? Anong klaseng puso yan? Ano nga yung una? Cold. Is your heart cold? Pangalawa, ano yun? Confused. Isang mga lalaki, sino bang liligawan ko? Sabi sa akin, Pastor, sino bang pwede ipagpaalam ko sa iyo? Sabi ko, kung tatanungin mo, ilang edad mo na? 35 ko. Ayun! Ayan, marami yan, 63, 65. Si Pastor Dante nga, di ba? Pamira pa. Hindi po. Pass. Ha? Hindi alam ko anong gagawin. Magsusuko ba ako ng buhay sa Panginoon? O hindi? Magba-Bible school ba ako? Siguro, Bible school na ako kasi bagsak ako eh. Kasi sa Bible school, walang bagsak. Sino may sabi sa'yo? Ang BSBC, hindi school ng mga bagsak. Sabi ng tatay, ikaw naman anak ay matalino, mag-aral ka sa secular. Ikaw naman ay medyo bobo, mag-Bible college ka na lang. Ha? Hindi naman ganun. Confused. Itong pangatlo ho, ay mas matindi to. Yung callous heart. Pusong may kalyo na. Grabe yun ah. Yung callous heart, grabe yun. Yung sinasabi ng Bible sa Hosea, chapter 10, verse 12, yung fallow ground. Yung fallow ground, yung pong lupang tigang na, na hindi na mag-absorb ang tubig. Talagang
tuyong-tuyo, hindi mag-absorb ang tubig. Yung callous heart, yan yung puso ng mga Kristiyano na hindi na mag-absorb, hindi na mag-penetrate ang salita ng Diyos. Pag hindi ka na tinatalaban ng salita ng Diyos, wala nang blessing yan. Kailangan natin, pag ikay anak ng Diyos, you cannot live away from the Word of God. We need the Word of God because all the Scripture is given by inspiration of God. It is profitable. Mapapakinabangan sa pagsaway sa pagkakansala. It is the perfect and wonderful words of God. Kailangan po natin yan. Nakakalungkot po yun. Kaya, alam niyo mga kapatid, madaling, tingnan nyo, narinig, nakalimutan na. Bakit? May kayo na eh. Anong prinis kanina? Nasa Bible yun? Alam nga naman na nasa Inquirer yun. Ha? Ay dapat ho, open ang puso natin. Anong klaseng puso mayroon tayo? Tapos sabi ni David sa Psalms 139 and verse 23 to 24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang kailangan puso natin, mga kapatid, ay pusong binago ng salita ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Ang kailangan natin puso ay pusong binago, pusong banal, pusong itinilaga para sa Panginoon, at pusong malinis na nilinis ng salita ng Diyos. Yan ang kailangan po natin dyan, magpipenetrate ang salita ng Diyos. Yan yung pong puso na magre-respond. You look at in 1 Thessalonians, and 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Ang sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13 ay ito po ang sabi ng Bible. 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13. Ang sabi po ng Biblia sa verse 13 ay, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ang pusong malinis, ang pusong binago, at ang pusong banal, nagpipenetrate ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ng effect sa ating buhay. Amen? Nagkakaroon yan. Nag-i-effect yan. Ang tanong, nag-i-effect pa ba ang Word of God sa buhay mo, sa puso mo? Mga kapatid, dapat po ay mag-effect ang salita ng Panginoon. Kaya nga pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, meron tayong realization. Nare-realize natin ang ating pagkukulang. Nare-realize natin ang mga maling ginagawa. Kaya mayroong restriction. At pagkatapos sa invitation, mayroong resolution na nare-realize natin. Ako nga, sa akin nga tumama yung mensaheng yan. Ako ang tinamaan yan, hindi yung absent. Minsan kasi, pag nag-present pastor, dapat tayo ay maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo ay hindi kuripot. Sabi ni isa, buti na lang wala siya. Hindi tatamaan yun. Wala. Ikaw ang tatamaan kasi nandito ka. Kaya huwag kang iilat. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Alam niyo, I've been preaching for 52 years. At hindi rin po ako natatakot kahit na sino ang nandyan. Sapagkat ang sabi ni Micaiah sa 2 Chronicles 18:13, and Micaiah said, as the Lord liveth, if
then what my God saith, that will I speak. See? Sabi ng Panginoon, yan ang aking sasabihin, yan ang aking, ano bang I speak? Tutusukin. Kaya masakit. Tutusukin ka ng salita ng Diyos. Nagkakaunawa naman tayo doon, ano? Di ba? Amen. Kaya tandaan po natin na ang ating topic ngayon ay blessing. Pinatutunayan na it is the grace of giving or grace in giving. Pero ngayong gabi, bigyan natin ang pamagat na blessings in giving. Hindi po plinano ng Diyos. Huwag nating ilagay sa isipan. Ang Diyos ay wala po siyang kailangan sa atin. Sabi ng Bible, Psalms 24 verse 1, the earth is mine and the fullness thereof. Kanya lahat yan. Kaya nga tayo, katiwala lang ng Diyos eh. Amen? Nung tayo inilabas sa bahay bata ng ating ina, ang sigaw natin paglabas, wah! Wah! Oh, ano sa Bisaya ang wa? Wala. Wala tayong dala. Ay ngayon, ang dami mo ng possessions. Saan galing yan? Saan galing yan? Sa Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Yung iyong intelligence, yung iyong business, yung iyong trabaho, yung iyong karunungan, yung iyong katalinuhan, yung iyong anumang pag-aari sa buhay mo, ay sa Panginoon yan. Steward ka lang. Anong trabaho ng steward? Ang steward, ikaw ang magmamanage. At sa iyong pagmamanage, ang iyong pong ang iyong pagmamanage ay batay din sa salita ng Diyos. Kaya, dapat ma-realize natin. But there is a responsibility. Tandaan po natin, the only reason that we are able to give because we receive. Di ba? Kaya ka lang nakapagbibigay kasi may tinatanggap ka. Are you listening? Nagkakaunawaan po tayo. Saan galing yan tinatanggap natin? Ang bait nga ng Diyos eh. Eh, may isang mayaman, iniwanan sa isang lalaki yung kayamanan, pati yung kanyang mansion, iniwanan, pinagkatiwala sa kanya. Akala yung pagkatiwalaan siya, pero babalik siya. At pagbalik niya, may responsibility siya. Magsusulit siya. Tandaan natin mga kapatid, isa lang ang batayan ng Diyos pagharap natin sa langit. Hindi ko anong edukasyon mayroon tayo, bagaman mahalagang edukasyon. Hindi ayon sa laki ng bahay natin. Bagaman walang masama sa malaking bahay. Hindi po yung pera natin sa bangko kung meron. Hindi yun pagbabatayan. Pagharap natin sa Panginoon, ang maririnig natin at gusto natin marinig yung sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Hindi i-recognize yung katalinuhan mo. Hindi i-recognize yung kagwapuhan mo kung meron. Ang i-recognize ng Panginoon yung ating faithfulness. But there is a blessing in giving. Tanda po natin. Kaya nga po mga kapatid, sa Biblia maraming mga verses about giving. Maraming mga verses. It is more blessed to give than to receive. Maraming mga verses na ang purpose niyan, mga kapatid, ay hindi para kunan tayo ng Diyos. Hindi o. Ang purpose ng Diyos ay para tayo kanyang pagpalain. Yan ang purpose. Kaya for us to be blessed, we need to learn to give because God loveth a cheerful giver. We are all recipients of God's blessing. Alam niyo mga kapatid, yung kinabukasan natulog ka, kinabukasan magising ka, what a blessing. Kaya nga tayo, we are steward of time.
Kaya dapat hindi ka nalilate. We're steward of time. Time to church, you go to church. Time to pray, you pray. We are steward every day. Yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung pagising natin, what a day. Yan ay steward tayo. Kaya ang tanong, are we going to waste that day or invest that day in the Lord? Marami na tayong sinayang na panahon, mga kapatid, sa buhay natin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Maaga akong iniligtas ng Diyos, bagaman maaga akong nagumon sa bisyo, pero maaga akong iniligtas ng Panginoon. Pero ayaw kong magpastor. Hindi ko, pagkatapos sa Bible College, ako'y nag-surrender ng buhay, hindi para magpastor. Basta ibinigay ko ang buhay ko, whatever you want me to do, I will do it. Mga kapatid, marami ng taon, ilan ang edad mo? Yung kanina doon sa Santa Cruz, yung isang bisita, 86 years old. Sabi ko, may bonus na po kayong 16 years. Pero malakas pa. Sabi ko, kailan po kayo na-save? Hindi ko na po matandaan. Kalain mo yan? Kung ikaw ay 50 na ngayon, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Maglilingkod ka lang pag nagustuhan mo. No, it's not according to your will, but it must be according to God's will. Sapagkat yung nagbibigay ng araw sa iyo at buhay sa iyo ay ang Diyos. Sabi ko sa inyo, hindi man lang niya plinano na ikaw ay masira ang buhay mo. Pag nasira ang buhay natin, hindi ang Diyos may gawa, tayo ang may gawa. May nagtanong nga sa akin Pastor, ano kaya, bakit kaya pinayagan ng Diyos na barilin yun si Kurt? Ay sabi ko, wala akong kaalam-alam dyan, sorry ha. Wag mo na akong idamay dyan. It's between him and God. Ang alam ko, ang design ng Diyos, tayo kanyang pagpalain. Amen? Kaya, tandaan natin, binigay na sa atin ang susi ng pagpapala. Ang sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. So the key for blessing is giving. Amen? The more you give, the more you get. Huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid. Pero, alam nyo, sa giving, mayroong iba't ibang mentalidad. Ano? Yung mentality sa giving. Una, kasi tungkulin po natin yung magbigay. Bihira ako dito mag-preach ng giving. Kasi ayaw ko pong isipin nyo na puro pera lang pag-uusapan natin. Hindi ho. Ito isang reminder sa mga anak ng Diyos. Wala hong masama na yumaman ang tao. Pero wag lang nating kalilimutan na mayroong bahagi ang Diyos sa buhay mo. So, ang unang mentality ay yung satanic mentality. Bigat nun, ano? Satanic mentality. Yung ibig sabihin yung ayaw magbigay. Sapagkat sa kanya ang magbigay ay isang pagsasayang ng anumang ibibigay niya. Yan ang mentalidad ng Diablo. Kasi isa lamang ang kalaban natin sa gawain, kundi ang Diablo. Kasi sabihin na, pag ako'y binigay ko to, ako ang nagtrabaho, ako ang naghirap, ako talino ko, ako sa akin to, tapos ibibigay ko dyan sa pastor na yan. Kapatid, una hindi mo sa pastor ibinibigay. Sa Diyos mo ibinibigay. At ang kagandahan sa church natin, meron tayong mga records of giving. At may pangalan. Kaya nga pag nagbibigay kayo ng offering, dapat nalagay yung pangalan. Para sa record, nakalagay sa pangalan nyo. Alam nyo sa ibang simbahan, yung mga upuan, mga pangalan ng miyembro nakalagay, donated by. Sabi ko, wag dyan sa likod ng upuan ilagay ang pangalan. Doon sa offering slip, doon mo ilagay. Kaya pag nagsabing, kaya walang magmamalaki. Bakit? Naka-record lahat yan.
Nakalikod ang ating mga binibigay. Kaya bisa sabihin mong, bakit ko ibibigay ito? Para akong naisahan? Hindi pwede yun. Yan ay mentalidad ng dyablo. Pastor, nasa Bible yan? Mayroon. Kilala niyo ba si Judas? Kasi kung hindi niyo kilala, papakilala ko sa iyo. Si Judas, naalala niyo na yung babae na pumunta kay Kristo? Pagkatapos binuksan yung alabaster box, may pabango. Tapos ay ibinuhos yung langis sa ulo ng Panginoon. Alam niyo kung magkano yun? 1 year salary. Ang halaga. Sino nang hinayang? Isang alagad. Sino yun? Si Judas. Ano bang pagsasayang na ginagawa niyo yan? Akalaan mo yan, ibibigay mo sa gawain ng Diyos, ba't kasayang ka? Samantalang sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Hindi dapat tayo manghinayang pag sa gawain ng Panginoon. That is our investment. When we invest things to God, when we invest our life to God, laging mayroong balik yan. Mga kapatid, tingnan niyo ho, nang hinayang si Judas. Ano sabi ni Judas? Bakit hindi yan ibininta na lang? Tapos ibigay sa mga pulubi. Ba'y makatao, ano? Pero hindi maka-Diyos. Makatao, pero hindi maka-Diyos. Pwedeng ang tao maging makatao, pero hindi maka-Diyos. Pero hindi ka pwedeng maging maka-Diyos na hindi ka makatao. Akalain mo yun? Huwag tayong manghinayang. Ang simbahang ito ay natayo sapagkat mayroong mga taong hindi nanghihinayang magbigay sa gawain ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit pinalago ng Diyos ang gawain dito sapagkat mayroong mga tao na hindi nanghinayang sa gawain o magbigay sa gawain ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit mayroong mga missions and churches na na-establish hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa sapagkat mayroong mga Kristiyanong hindi nanghinayang. Huwag tayo manghihinayang, mga kapatid. Ibigay mo yan. Hindi mo yan ibigay, mawawala din yan. Pangalawang mentalidad. Selfish mentality. Yung makasarili. Yan yung makasarili. Sabihin niya, may pera ako. Pag binigay ko to, mababawasan to. Pag binigay ko to, wala na ako. Kawawa naman ako. Grabe ka naman. Walang ginawa kundi yung para sa kanyang sarili. Tandaan natin, mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ikaw ang bahala sa buhay mo, kundi ang Diyos. Walang anak ng Diyos na gumagawa na nagpalimos ng tinapay. Amen! May pangako ang Diyos. But my God shall supply all of our needs. Siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong maging makasarili. Amen? Tandaan natin, ang stewardship ay hindi po yan, you are a steward not because you keep what you have. Yung stewardship, mga kapatid, ay meron po tayong responsibility. Naalala yung may isang 1 talent na binigay, pagkatapos 2 talents, pagkatapos 5 talents. Yung binigyan ng isa, ibinaon. Yung binigyan ng 2, naging 4. Yung binigyan ng 5, naging 10. At pagkatapos, yung isa na ibinaon, pinakuha at ibinigay doon sa 10. Mga kapatid, pag tayo naging faithful sa Panginoon, there is always in return. Are you listening? So, I said, number 1 is what? Satanic mentality. Number 2, selfish. Number 3, scriptural and spiritual mentality. Ano yung spiritual mentality? If I will give, God will bless me. Amen? If I will give, God will bless me. Sabi ng iba,
Totoo ba yan, Pastor? Ay, wala sa iyo. Kanya-kanyang mentalidad yan eh. Kung hindi ka naniniwala, kung hindi ganyan ang mentality mo, ang sabi ng Bible, you must be born again. You must be born again. Yan sabi ng Bible. Kaya tandaan po natin, sabi ng Biblia, give, and it shall be given unto you. Magbigay ka, at ikaw ay bibigyan. Ano nakalagay? Siksik, liglig, umaapaw, at umaapaw. Amen? Kaya, pag giver ka, masaya. Wala pa akong nakitang Kristiyanong giver na malungkot. Oo. Pag mayroong project, ang iniisip niya agad, ano kayo ibabahagi ko doon? Amen? Excited yan. Pero pagka sinabi ng pastor, may magpapatayo tayo ng 5,000 seating capacity. Aba yung mga isip Judas, naku, grabe na naman yan. Alam nyo, napakapalad natin na tayo maging miyembro ng isang malagong gawain. Kung tutuusin, tingnan nyo, I'm 70 years old. Bakit iisipin ko pa yan? Hindi naman po yan para sa akin, hindi naman para sa atin lahat. Sa susunod na henerasyon. Baka ang susunod na henerasyon dyan ay anak mo o apo mo. Amen? Na ang dala nila ay katulad ng ating pinag-aralan, hindi po natin nawawala yung generation natin. Are you listening? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, doon sa Philippians chapter 2, and verse 5, let this mind be in you. Whose mind is that? That's Christ's mind. Let us have the mind of Christ in our life. Let us have the mind of Christ in church. Let us have the mind of Christ in singing. Let us have the mind of Christ in giving. Tingnan niyo ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo, ang dapat tayo ang ipako dun dahil sa tayong makasalanan. Pero siya na nagpapako. Sacrifice. Amen? Ang ibang tao po, nagbibigay based on their prosperity. Masagana eh. Kaya nagbibigay. Okay naman yun. Walang problema dun. Kasi mayroong mga taong sagana, pero kahit na masagana, hindi nagbibigay. Talagang kuripot. Mayroong mga taong ganyan. See? Ang iba naman, ay nagbibigay ayon sa kanilang kakayahan. Kaya nga dito sa church, wala ditong sapilitan. Yung kaya mo. Kung hindi mo kaya, wag. Walang pipilit sa'yo. It's between you and God. Ang trabaho ng pastor, preach the word. Pag tinanggap mo, salamat sa Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung ikay i-apply mo o hindi. Walang pupunta sa iyong asir na tututukan ka, magbibigay ka o hindi. Hindi yan offering, hold offering yan. See? Kaya ikaw magpapasya. According to your heart. But what kind of heart you have? Amen? So, mayroon ding mga kapatid na mga tao nagbibigay na beyond their power. Yung mga taga-Macedonia. Hindi nila kaya. Pero sila ay nagbibigay. Doon sa 2 Corinthians chapter 8 and verse 1, tingnan nyo. Ang sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Mga pulubi yan. Tingnan nyo, pagka yung mayroon may kaya ang magbibigay, o kaya may nakapagbigay, mayaman eh. Wala namang masama doon eh. Kasi mayaman, kasi sagana eh, kaya nakapagbibigay. Pero tingnan nyo, alam ko mga pulubi yan. Hirap na nga. Pero kita mo yan, mga nagbibigay, ang sasaya pa. Alam niyo ba mga kapatid, ang magtataglay at ang magpapatuloy ng gawain ng Diyos ay hindi yung mga mayayaman, kundi yung mahihirap na mayroong kagalakan. Sapagkat kahit na ikaw mayaman, ay hindi ka masaya. Pero isang pulubi na walang-wala, pero sila ay masaya.
Kahit na meron kaunting maibibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya meron kang yung tinuro ko na Saturday. Everything's all right in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house. Everything's all right in my Father's house. And there's joy, joy, joy. Alam nyo, ang simbahan ay lugar ng mga tao na ang hanap nila ay kasiyahan sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo, pagka mga tao may mga problema, punta doon sa inuman, lasing dito, lasing doon, pag uwi, akala na walang problema, lumaki pa ang problema. Kasi kahit makalakad, pasuray-suray na. Ha? Yung daan naging crooked na. Pero mga kapatid, pag ikay nasa Panginoon, kahit kaunti, mayroon ka, pero ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, masaya ka. Amen? Talaga naman. Kaya, nakita mo yung yung babaeng balo. Ang Panginoon kasi, nag-u-observe yan sa simbahan. Pumunta siya sa templo. Panahon ng offering. Nakita nung mayayaman ng Panginoon. Wow! Andito ang Panginoon. Pagkakataon na. Para ipakita ko sa Panginoon kung magkano ang ibibigay ko. Payabangan na nung mag-offering. 50,000. Yung isa, 100,000. Pataasan. Make the story short, pagdating doon sa may, doon sa Pulubi, ang ibinigay, ilan? With the woman? 2 mites. 2 lipta lang, kung sa atin 2 sintimo. Ngayon, ang Panginoon nag-pronounce. Sabi ng Panginoon, ang malaking ibinigay sa inyo ay, sabi siguro, nung nagbigay ng 100,000, wow! At least maririnig ang pangalan ko. Sabi ng 50,000, akala, ay, ako yan! Ha? Pronounce ng Panginoon, ang pinakang malaking ibinigay sa inyo ay ang widow woman. Pambira, lungkot sila. Bakit kaya? In-explain. Kaya yung isa nagpagbigay ng 100,000 kasi ay milyonaryo. Contractor kasi. Oh. May naiwan ilang bilyon yun. 2.6. Pero yung babaeng balo, the widow woman, ibinigay niya lahat. Walang naiwan sa kanya. Hindi ko alam kung naglalaba lang yun. Na yun ang bayad sa kanya during the time. Mga kapatid, ang pinag-uusapan ay hindi yung gaano kalaki iyong binigay. Ang pinag-uusapan ay ang iyong katapatan sa Diyos. Kaya pagdating sa langit, sabi na pa, well done, thou good and faithful servant. Dapat tayo po ay maging faithful. Amen? Kaya ang issue dyan, mga kapatid, ay hindi according to economic yung estado mo. Ang issue dyan ay yung estado ng iyong puso. Yung puso natin. Kaya pagbutihin natin, alagaan natin ang ating puso. Are you listening? Yung puso natin sa gawain ng Panginoon, the issue in giving is the sincerity of your love and your spirituality. Tingnan niyo, sabi ng Bible, there's a chapter 9 and verse 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Every man according as he purposeth in his heart. For God loveth a cheerful giving. Ngayon, ito na po ating pag-uusapan, yung pattern. Yung pattern ng ating giving. Paano tayo magbigay sa gawain ng Panginoon? Ang una po ay systematic. Kaya ang Biblia nagtuturo, ano ang sistema? Kaya alam niyo ang iba, ay takot maglagay ng pangalan sa envelope. Bakit takot ka? Pero sa payroll mo, andun yung pangalan mo. Sa payslip mo.
Hindi mo tatanggapin yun kung wala yung pangalan mo doon. Bakit ako ilagay ang pangalan mo sa offering envelope? Para pagdating ng 1 year, ay may tatanggapin ka, babalik sa iyo ng iyong area captain, ito yung record mo. Nakakatuwa ho pagka nakita mo yung record. Pag faithful ka, kita mo nakakatuwa. Paano ko ito naibigay? Saan ito nang galing? Amen? Kaya systematic. Alam niyo, hindi basta-basta magbibigay. At hindi lahat ng pagbibigay tinatanggap ng Diyos. Magbigay tayo ng katanggap-tanggap sa Kanya. Ito yung sa Old Testament. Si Cain sa si Abel, pare sila nagbigay. Pero hindi lahat tinanggap ng Panginoon. Kanino yung tinanggap? Kay Abel. Yung kay Cain na hindi niya tinanggap. See? Kaya kinakailangan, yung magbibigay tayo, yung katanggap-tanggap sa Kanya. Pero sabi ng Bible, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen? Hindi mag-offering pagkatapos ibibigay. Kukusutin pa yung 100 pesos, parang galit na galit. Sino bang picture na sa 100? Ha? O, si Rojas. Gusot yung mukha ni Rojas. Hindi ho. Kailangan magbigay tayo ng masaya. Amen? Halimbawa, kaya systematic yung ating tithes. Yung ikapo. Yung ikapo, mga kapatid, yan ay talagang specific yan. Kaya sabi ng Bible, render unto Caesar which be of Caesar, and render unto God which be of God. Meron tayong tungkulin sa gobyerno, nagbabayad tayo ng tax. At magbayad din tayo ng ating tithes. Hello? Bakit parang lungkot nyo? Ang pinag-uusapan natin dito, paano tayo pagpapalain tapos ang lungkot nyo? Oh, nagbabayad tayo ng tax sa gobyerno. Hindi na natin alam kung nasaan napupunta. Baka sa flood control. Ha? Hindi natin alam. Baka sa payong. Pero yung payong na binigay nung Sunday, hindi po yung galing doon. Mga kapatid, pero sa simbahan, alam natin kung saan napupunta. May mga record na ngayon, mga kapatid. It is recorded. Ang simbahan hindi pagpapalain ng Diyos kung wala tayong honest record. Amen? Kaya, tingnan nyo, sabi ng Biblia, puntahan natin sa book of, alam niyo yun, yung book of nakaka-offend. Yung book na nakaka-offend, saan ba nga ba yun? Sabi, sa Malaschi. Malaschi. Sa mga backslider, Malaschi. Pero sa mga giver, malaki. Wow! Pero ang tunay niyan ay Malakay. Malakay, chapter 3. Sabi ng isa, nako, sumalakay na naman si pastor. Look at in verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Saan daw po? In tithes and offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Specifically, sinasabi ito sa bayan ng Diyos, sa Israel. Sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagbigay ng tithes, ninanakawan niyo ako. At ng buong bansang ito. And ye are cursed with a curse. Kaya nga sa mga magnanakaw, curse eh. Are you listening? Sa Mandaraya, curse. Oh, sa gobyerno ano? Corruption. Minsan pagka nagka-posisyon na kasi sa gobyerno, nagkakasakit sa mata. Corrupt na ng corrupt. Ha? Ay, pero tayo alam natin kung saan napunta yan. Amen? So, look at verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Bring ye all the tithes. Saan dadalhin yan? Sa house of God. That's the church.
Bakit? Para meron tayong magastos dito, pambayad sa Meralco. Last month, ang binayaran sa Meralco, 220,000. See? Kaya nga magtataguyod ng gawain ng Panginoon ay mga anak ng Diyos na may puso para sa gawain. Kaya yung mga off and on, naku, pambihira. Para ka naghihila ng kawayan na pasalungat. Alam mo yung kawayan na pasalungat? Hinihila mo yon na yung sanga ay laban. Di ba? Hinihila mo mula sa dulo. Paano ka makakapagpatuloy nun? Ay yung sanga nun ay baon ng baon. Yan ang ibig sabihin yan. Sorry po, mga city people kayo. Probinsyano po ako, kaya alam ko yon. Ha? Ang hirap i-encourage. Pero salamat sa Panginoon, mayroong mga tao na alam nila, mga members, mga mananampalataya, na alam nila. Magpasalamat kayo tayo sa Panginoon, may sistema yung ating giving. Amen? May sistema. Tayo ay nagbibigay according to the Word of God. Ayon sa salita ng Diyos. Yan ang tithes. Ang tithes hindi yan sa'yo. Maraming mga Kristiyano minsan nahihirapan magkwenta ng tithes. Pastor, paano kung walang income? Ang dali lalo. 10% of zero. Palagay ko, ano mang kabubo, alam. Diba? Zero. Di wala. Minsan, ang bilis magkwenta. 10% ng 10 pesos, magkano? Peso. 10% ng 100, 10. 10% ng 10,000, 1,000. 10% ng 175,000. Yun, hirap na hirap na. Kaya saan mo yung dadalhin? Yun. Akalaan mo yan? Ang tindi. Kumain ka sa medyo mataas-taas na restaurant, klaseng restaurant, ang service fee magkano? 20%. Mas mataas pa sa tithes. Pero magbibigay ka. Kasi yun ang requirement nila. 20% service fee. Samantalang sa Panginoon, saan galing niyang blessing mo? Sino nagbigay niyan? Tingnan niyo na lang. Sino nagpapatulog sa'yo? Ang Diyos. Sino gumigising sa'yo? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng breath sa'yo? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng lakas sa'yo? Ang Diyos. Sino nagbibigay sa'yo ng tamang pag-iisip? Ang Diyos. Pagkatapos, nagkaroon ka ng income, 100,000, magkano sa Panginoon? Kita mo na, ang hirap na. 10,000, ang bilis. Amen? Systematic. Hindi po yan, mga kapatid, kay pastor. Yan ay sa church. At dyan kinukuha yung expenses natin sa church. Are you listening? Alam niyo kung saan yan napunta. And then, hindi lamang systematic, but also self-willed. Ibig sabihin ng self-willed ay yung based doon sa God purposed in your heart. As God purposed. Ano yung purpose? Yun po yung ibig sabihin niya ay according to your heart. Ang isang example niya ay love offering. So, aside from tithes, you give the love offering. Magkano nga yung tithes? 10%. Now, yung love offering, ikaw na ang magpapasya nun. Yung tithes, ang Diyos ang magpapasya. Pag ikaw ay Pilipino, ang nagpapasya kung magkano ibabayad mo ang buwis ay gobyerno. Hindi ikaw. Ang gobyerno ang magpapasya. Sa simbahan, ang Diyos ang magpapasya. Pero yung love offering, ikaw na ang magpapasya. Gaano mo kamahal ang Panginoon? Yan. Doon yan, malalaman. Halimbawa, 10,000. Magkano tayo noon? Magkano na iwan sa'yo? 9,000. Sino maraming trabaho? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos. Salamat ka, hindi ako nag-Diyos mo. Kung ang Diyos mo, akin yung 9,000, yung 1,000. Pero ang Diyos natin ay gracious. Kaya nga pag tayo nananalangin, panalangin natin ganito, mapagpala naming Diyos. Kasi pinagpapala tayo.
At ang sarap ho na i-appreciate yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hello? Ako po, ang aking personal experience ay ganito po. Sa akin, pinapractice ko. Noong una, pinractice ko po ito. Yung tithes, 10%. Sabi ko, gaano ko kamahal ang gawain ng Panginoon? Love offering. Yung love. Sabi ko, ang pamantayan ng Diyos ay laging 10. 10 commandments, 10%, say 10 plagues, so 10. See, sabi ko, mag-start ako sa 10. Kung magkano yung tithes ko, yun ang aking love offering. Silent night, holy night. Bira. Paano pagpapalain? Ang lulungkot niyo. Wala pa naman tayong ibinibigay. Ha? Yun, doon ako nagsimula. Ngayon, yung love offering, walang limit yun. So, every year, I increase my love offering. See? Kasi, increase your love. Increase your love to God. And God will increase His blessing to you. Are you listening? Amen? Increase natin. Yun po yung love offering. Ay meron pa tayong faith promise offering para sa mission. Yun din po ang ginagawa ko. Kung magkano yung aking tithes, nagsimula ako, love offering and faith promise offering. As God gave you, we have a freedom to give back to Him. Amen. So, nag-i-increase din po yan. Alam niyo mga kapatid, maghanap kayo sa Bible ng mga givers na pinabayaan ng Diyos. At masasayang Kristiyano, kundi yung mga givers. Amen? And then, ang number 3, ano yung una? Systematic. And then number 2 is will offering. Love, example, love offering. And then, ang pinakamataas na level of giving ay yung sacrificial. Sacrificial. Yan po, the highest of level of giving is sacrificial. You give your tithes and your offering. Pero tandaan po natin, pag nakita natin ang pangangailangan, doon tayo natatouch. Katulad po niyan, bibigay tayo ng ating first fruits. Saan po yung gagamitin? Yan po yung ating iniipon para sa 5,000 seating capacity. Hello? Ay, kayo, yung mga bago, yung kayo mga bago, hindi nyo naranasan wala kaming aircon. Nung magsimula kami dyan sa old building, walang dingding, walang aircon, electric fan lang. See? Kaya, yung mga person, pay-pay. Pagpagod na, sila naman. Ha? Pero, tingnan nyo, katulad yan. Saan tayo kukuha niyan? Ang kailangang budget ay 200 million. Saan tayo kukuha niyan, Pastor? Kaninong gawain to? Sa Diyos. Sino magsusupply? Ang Diyos. Ay gamitin ka lang na maging channel of blessing? Ay what a privilege! Ay malay mo, baka isang araw wala na tayo dito, yung anak mong papastor dyan. Anak mo ang magpapiano. Anak mo ang magsusuglid. Apo mo ang mamamahala ng simbahan. Meron tayong iniwan na landmark. Amen? Kaya tingnan niyo si Pablo. Si Pablo wala na, patay na, pero nagsasalita pa sa atin. Ang sinasabi niya ay yung kanyang mga nagawa sa biyaya na Diyos. Huwag natin kalilimutan isang araw,
haharap tayo sa hukuman ni Kristo at tayo magsusulit ng ating mga ginawa. At doon nga siya, kung ikaw ay faithful, doon niya ipopronounce, thou good and faithful servant. Mayroong mga crown. Crown for soul winners. Crown for faithfulness. Iba't ibang crown. Pero sabi ko, hindi ko na kailangan matanggap yung crowns na yun. Gusto ko lang marinig sa Panginoon. Yung sinabi niyang, well done, thou good and faithful servant. Sa harapan ng mga anak ng Diyos na buong sanglibutan na naroon sa langit, maririnig na yun. Tama na yun. Mga kapatid, isang araw, magsusulit tayo. Kaya dapat matutunan natin mag-sacrifice. Are you listening? Sabi nga ni David sa 2 Samuel chapter 24 and verse 24, neither will I offer burnt offering unto the Lord and my God of that which that cost me nothing. Hindi siya magbibigay ng walang halaga. Minsan pag mag-o-offering, ang tukot ng ibang mga Kristiyano, may mga kalansing. Kaya kung ano yung kalansing, yun, ibibigay. Tira-tira. Paano natin itinatrato ang Diyos? Saan? Sa probinsya. Pag may mga tira ka sa pagkain, sinong nakikinabang nun? Aso. Aso. Yung ba trato natin sa Diyos? Pag hindi sa aso, sa pusa. Pero ngayon, grabe na ang mga tao. Mas masarap pa ang pagkain ng aso ko kaysa sa tao. Ang ganda-ganda ng trato ng mga tao sa aso. Magaling pa yung aso, dinadamitan. Ang ibang tao, walang damit. Ay dapat itrato natin ang Diyos ng first class. God is deserved of the best. Kasi siya nagbibigay sa atin ng wisdom, siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya nagbibigay sa atin ng tamang pag-iisip, siya ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, na katulad sinabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Sabi ko nga mga kapatid, paulit-ulit ko sinasabi, ano ang design ng Diyos sa atin? Pagpalain. God wants to bless you. God wants to bless me. Pero bigyan natin siya ng reason for us to be blessed. Ito po yan. Punta tayo doon sa, hindi na po doon sa Malakay. Punta tayo sa Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11. Ayan. Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Gusto ko makita niyo lahat. Nakita niyo po? Ano sabi diyan? Behold. Alam niyo yung salitang behold? Pay attention. Look and listen to it. See? Pay attention. God needs our attention. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Verse 28. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after gods which ye have not known. Kaya tinan niyo po, ang design ng Diyos sa atin ay i-bless. So, ibigyan natin ng rason. Bakit niya tayo i-bless? Paano niya tayo i-bless? Ito ang nakalagay dito. Pag ikaw ay obedient, it will produce what? Blessing. If you are disobedient, it will produce what? Cursing. Are you listening? Kaya yung ating pagpapal, yung ating pong pagtugon, yung ating pagsunod, ang hahantungan ay pagpapala. Amen? Bakit umanto sa pagpapala? Pagsunod. Tingnan mo, si Moses, hindi nakarating ng promised land. Meron siyang hindi sinunod. Pero si Joshua nag-enjoy ng promised land. Bakit? Siya'y sumunod.
Disobedience produces cursing. But obedience produces blessing. Parang ano po yan? May bus. Dalawang bus. Yung isa, bus obedience. Yung isa, disobedience. Parang katulad din yan eh. Punta ka ng Lucena. Pero, nakarating ka ng Baguio. Sabi mo pagdating sa Baguio, ba't nandito ako sa Baguio? Mali yun eh. Dapat ang tanong ay ito, bakit ka sumakay ng puntang Baguio? Sa Lucena ang punta mo. Kung ikay punta ng Lucena, dapat sakay yung punta ng Lucena. Kaya kung gusto mong pagpalain, sumakay ka sa obedience. Pag sumakay ka sa disobedience, ang pupuntahan mo, cursing. Kaya maraming Kristiyano na hindi pinagpapala ng Diyos. Alam mo kapatid, ang mahalaga yung pagsunod sa Panginoon. Minsan, galit tayo sa mga anak natin na hindi sumusunod. Pero tayong mga magulang, hindi ba tayo sumusunod sa Panginoon? Para tayo pagpalain. Gustong-gusto ng Diyos na tayo kanyang pagpalain, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, prove me now herewith. Sabi ng Panginoon, i-bless kita, pero sabi ng Panginoon, prove me now herewith. If I will not open you the windows. Hindi ho window. Windows. Marami yun, di ba? If I will not open you the windows of heaven and pour you out, ibubuhos. Hindi papatak. Eh kung patak lang, bakit bubuksan pa ang bintana? O ba ibuhos ang pagpapala na wala kayong silid na kalalagyan? Pero paano mo yung gagawin? Nasa atin ang susi. Hawak na natin ang susi, kaya ikaw ang magpapasya. Nasa iyo ang susi, ikaw ang magpapasya. Gusto mong pagpalain, ano gagamitin mo susi? Susi para buksan ng bintana. Mga bintana ng langit para ibuhos ang pagpapala na ikaw may hawak ng susi. Sabi ng Panginoon, patunayan mo, prove me now. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, patunayan mo. Paano sinasabi mo, mahal mo ako, kung yung sulat ko, hindi mo lang binabasa? Paano sinabi mo, mahal mo ako, hindi ka ba nakikipag-usap sa akin? Kaya sabi ko sa mga binata, walang magpapakasal sa iyo ng isang babae na hindi mo kinakausap. Siguro si Udon lang, kasi si Udon ay marunong mag-sign language. Ha? Kulang eh. Nasa atin ang susi. At alam niyo mga kapatid, pag pinagpala ka ng Diyos, malakas ka eh. Malakas ka. Nung ako'y nasa Taiwan, Saturday night, I'm telling you ba, hindi ako nakatulog. Na-overwhelm ako, over-excited yung anniversary. Iniisip ko yung anniversary, iniisip ko dito. 3 o'clock nagising ako. 3 o'clock, hindi na ako nakatulog. Ang sama ng pakiramdam ko. Sabi ko, Ma'am Del, parang hindi ako makakapag-preach. Kailangan ko ang prayer. Pray ako ng pray. Mabuti lang, nagsimula doon, 10:30 na. Kasi walang Sunday school. Tapos alam ko nang tatawagin ako. Akit ako. And praise the Lord. The Lord give me strength. The Lord give me wisdom. Tapos nung hapon, hindi mo lang ako nakaidlip. Alam niyo, pag nasa iba kang lugar, ang daming Kristiyanong may kailangan, nakausapin, tanong dito, tanong dyan, anong gagawin. Tapos nung hapon, ganun din pakiramdam ko. Pinakain kami, pero talagang parang gusto kong matulog. Ay magpipreach. Wala ibang magpipreach. Pero pray. Pray. If God can give His only begotten Son, God can provide what we need.
Ano pang hindi niya maibibigay? Yung ang bugtong na anak niya na ibigay eh. Ano pang hindi maibigay? At actually, ang disenyo nga sa atin, pagpalain tayo. Nasa atin ang susi. Nasa atin ang susi. Tandaan natin mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos, hindi po vending machine. Na iuhulog mo, lalabas yung kung ano mang grocery yun. Hindi ganun. We need to prove it. Prove it! Bigyan mo ng rason ang Diyos para pagpalain. Panginoon, pagpalain niyo ba ako? Bigyan mo ako ng rason. Bigyan mo ang dahilan. Paano kita pagpapalain? Eh, ni isang verse, wala kang memorize. Paano kitang pagpapalain? Gabing-gabi na. Alauna na ng madaling araw. Hawak mo cellphone. May isang doktor, ang sabi ng doktor, sa isang buwan, we are only allowed na magpuyat ng 3 times. 3 nights sa isang buwan. More than that, ikaw na nagbabawas ng buhay mo. Kaya ito, ang nagsumisira ng buhay ng tao. Ito ang nagbibuild ng buhay ng tao. Hindi Facebook ang kailangan. Ang kailangan natin, the real book. The Word of God. Prove me now, herewith. Saan ka nakasakay ngayon, kapatid? Anong sinakyan mo ngayong bus? Obedience or disobedience? Alam mo na kung saan ka magtatapos. But I give you a warning, God's design for you is to be blessed by God. But prove it that you are deserved to be blessed by God. Tayo po yung magstayong lahat. Tayo po ang may hawak ng susi. Tayo rin may magpapasya. Kung ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng effects sa ating puso, mga kapatid. Kausapin mo ang Panginoon. God's design for us is to be blessed by God. Individually and as a church. So ikaw ang makipag-usap sa Panginoon. Habang tinutugtog po ang awiting panyaya, you come tonight.